for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po. This is your Teacher Joy Belina para po sa ating FBK Tuesday edition. At ang ating pag-aaralan po ay tungkol po sa 1 Timothy chapter 4 verses 4 to 5. And but before po tayo magsimula, let's pray po. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa yung salita. Patuloy po itong gawing aming sandigan, Panginoon, sa pang-araw-araw. And as we continue to know you more, ay ikaw ay siyang patuloy na makapo sa amin. Ikaw magpala ng aming mga gagawin pa at aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ayun po, ang ating po pag-aaralan ay 1 Timothy chapter 4 verse 4. Ano po ba ang nangyayari po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 4? Sa umpisa pong mga chapter po nito, ay nagkakaroon po ng prophetic warning si Apostol Pablo against false teachers and their false teaching. Pero po focus po tayo dito sa 1 Timothy ay ito po kasi dun sa loob po sa Ephesus po ito. So parang ang sinasabi po dito ay nagkakaroon po ng direct contradicting teachings na nai-spread po dun sa street ng Ephesus, and since this is a challenging false teachers at pinipersuade po nila yung mga people na mahina po para sumunod po sa kanila. So ano po ba itong pinapakita po ni Apostol Pablo dito na ina-assert niya na po pwede naman nating i-enjoy. People of God ought to enjoy the fruit of creation, such as marriage and all kind of food, with thanksgiving. Yun po yung pinapakita ni Apostol Pablo dito. Kasi po, di ba, nagkakaroon po nagiging legalistic na po yung mga pangyayari po dito. So, obvious naman po nito na pinapakita sa atin sa Genesis chapter 1 verse Genesis 1:21, kung makikita niyo po sa latter part nun, and yung mga lahat po ng moving things, mga creatures na birds, mga ganyan pa po, ay makikita niyo po na sa dulong part po nito ay and God saw it was good. So parang sinasabi po dito na lahat po ng ginawa ng Panginoon is good. So following the truth po ng sinabi po na everything God created is good, ang sinasabi po ni Apostle Pablo po dito, we have to be thankful and keep in mind na nothing is to be rejected. So in-emphasize po ni Paul doon yung point niya na you should express your gratitude to God when receiving His good gifts. So, similar po dun sa verse 4 na yon, nagkaroon din po ng dito po sa chapter 5, sabi po dito, kung ano man po yung ibinigay ng Panginoon, as long as it's sanctified and prayed, kaaya-aya. At i-declare dito ni Paul na good things itong mga bagay na to because they are made holy by the word of God and prayer. Paano nga ba nagiging holy ito? Sa pamamagitan ng panalangin. So nakikita niyo po yun, hindi lang po yung word ng Panginoon dun yung nagsasanctify, but prayer makes God's gift holy. This is closely tied with yung previous verses natin, ang reference si Thanksgiving. If we receive gift from God, syempre kailangan nakalink doon yung supplication, prayers, intercession, and thanksgiving. And he encouraged his audience to pray. So evident talaga na yung prayer and thanksgiving is intertwined dun sa theology ni Paul. So yun nga po ang sinasabi ni Apostol Pablo dito is magpasalamat na lang tayo dun sa mga
sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At we have to to make sure na it will always lead us to a grateful heart and a thankful heart. Let God's grace be the change agent in our lives, not hindi yung sistema. So ang sinasabi ni ang application point dito ni Apostle Pablo is i-embrace natin yung Word of God exclusively. There's no other source than Jesus. Jesus is always enough for our salvation and sanctification. And then we have to be on your prayer. Always ask God how can He use us para maging testimony po ng kanyang kabutihan sa atin. So yun nga po, yung gusto po dito ng mga false teacher is i-deny po yung God's goodness and i-stop yung bagay na yon. But again, nothing is to be rejected if God has sanctified it. Yun yung sinasabi ni Apostle Pablo. We have to be thankful. We have to recognize those small things. And sabi nga po, grateful people recognize small things. Yung mga provision na binibigay sa atin ng Panginoon araw-araw, malaking bagay na yun para ipagpasalamat natin. Kaya nga sabi, ang lagi kong sinasabi, kailan ba yung huling nag-stop ka at pinasalamatan mo ang Panginoon dun sa maliliit na bagay na mayroon ka? Tulad ng hangin binibreathe mo, ng family mo, ng kinakain mo araw-araw, di ba? Sana maging katulad tayo ng mga bata na hindi man importante sa paningin natin as adults yung simple na panalangin nila, pero nakikita mo yung puso ng mga bata na pag nagpasalamat sila sa Panginoon, wala nang iba. Si Jesus lang yung ibang pagpapasalamatan nila. At hindi na sila nakakita pa ng ibang bagay na papasalamatan nila kundi tao na papasalamatan nila kundi ang Panginoong Jesus lang, kasi siya lang yung ultimate na nagbigay nitong lahat ng bagay na to. So yun po, let's continue to be watchful and guard our church sa mga teachings na hindi nakakatulong, at lagi po nating tatandaan na lahat ng bagay na binigkaloob